Welcome back sa Big James TV. Pag-uusapan natin mga kabilog about Gen Z Build Arcade. So 1 terabyte build tong ginawa natin. So bakit ka nga bibili ng Gen Z Build ngayong 2025? Dahil sa dami na naglalabasan ngayon na competitor ko na same build, tuwa lang ako kasi marami na rin gumagamit ng Gen Z build na ganito. Way back 2 years ago, so ako talaga yung nag-start na tumawag sa name na Gen Z. Bakit nga ba Gen Z ang tawag ko dito? Kasi ang traditional arcade natin mga kabilog is analog tsaka buttons. Kung mapapansin nyo, mga naglalabasang arcade machine ngayon is meron na controller. So yun na yung pinaka in demand ngayon. Pero mga latest game na like PS4, PS5, Xbox. So ito mga kabilog, ginawa ko to para ma-feel natin yung old style. Kumbaga, classic style siya, pero yung mga games ito is modern. Pag sinabing modern mga kabilog, ito yung mga latest game na lumalabas ngayon. Pero, hindi lahat naman ng modern na nakalagay dito ay gumagana. Kumbaga, limited lang yung games na nailalagay ko dito. Kung mapapansin nyo doon sa ibang mga arcade machine na build nila, like PS4, PS5, or Xbox 360, commonly, lalo na si Sony, focus sila dun sa mga online or RPG games or open world games. Kumbaga dito mga kabilog, ginawa ko to for fun and multiplayer games. Kasi dahil nung panahon, nag-i-enjoy kami mga 80s, 90s sa mga co-op or adventure or multiplayer games. Hindi siya yung mga bagong labas na games na solo gaming lang siya. Kumbaga, common games na naka-install dito is multiplayer and co-op games. Kung mapapansin nyo kay Nintendo, di ba? More of their games is co-op, adventure, and multiplayer. Lahat ng nanditong games na naka-install ngayon, yun yung mga pinagpipilian natin. Kasi limited kasi yung controller natin. Kaya kung ganitong hanap mong arcade machine at fan ka ng co-op or multiplayer game, para sa iyo tong arcade Gen Z build na to. Kadalasan kasi yung mga Gen Z build ngayon talaga is nilalagyan nila ng mga, gaya ng sabi ko, limited lang yung games na malalaro natin dito. Kumbaga, kung hanap mo talaga is yung open world games, RPG, or mga 2K series, I recommend na mag PS4, PS5, or Xbox 360 lang kayo. Kasi hindi nyo ma-enjoy ito pagka yun yung mga hanap nyo yung games mga kapatid. By the way, balik na tayo dito sa arcade machine natin. Konting update lang. Actually, konti lang naman yung mga nabago natin dito. Papakita ko lang yung mga game list. At depende naman sa inyo kung may mga gusto kayong idagdag na multiplayer games or co-op games. Try natin ilagay dito at paganahin natin. Like ng request ng client ko, napagana ko yung games na request niya like yung Minecraft Dungeon. So, solid na solid. Gamit na gamit dito sa arcade function natin. By the way mga kabilog, ang update nga pala nito is system timer na yung gamit natin. Before, way back na mga build natin is meron pa tayong timer dito. At nilesen natin yung mga buttons na nakalagay dito. Kumbaga, marami natin buttons dito sa ilalim. Ang dami ring buttons dito sa ibabaw. To make it short at hindi magiging hassle dun sa mga client natin, mas maganda i-lesen natin at i-stable yung system na gamit natin. Paano nga ba siya gamitin? So, papakita ko lang sa inyo konting tutorial videos lang. At dun sa hindi pa nakakaalam itong Gen Z Build Arcade natin. Pagbukas nito, lalabas tong insert coin. Itong insert coin to play. Tsaka mo lang siya uhulugan. Pakita ko sa inyo kung paano siya nag-i-start. So, patayin muna natin siya. Meron siyang switch sa ilalim. So, nag-iisa na lang to mga kabilog. Dati 5, ngayon isa na lang siya. So, pag tinurn off natin yung system or yung hardware, mamatay din yung RGB coin slot. So, to way to open, pinutin mo lang itong button sa ilalim. One time lang. Same as a computer. So, power on and power off lang siya. So, hintayin nyo lang mag-boot yung mismong system, mag-load at lumabas yung insert coin display. Once na lumabas na yan, pwede mo na siyang hulugan. So, ganito yung magiging loading screen niya sa pag-open. So, ganyan talaga siya pagka nag-load na yung mismong home menu.
Pero maglalak yan kasi wala pa yung coins natin. So ito yung ite-testing natin. Ang hihingi siya ng insert coin to play. So like may example, ito na ang coins natin. So naghulog tayo ng 5 pesos, papasok na siya sa mismong home play menu. So ito na yon. Baka magtaka kayo bakit hindi gumagana. Pinutin nyo lang tong window tab, tong pangatlo, yan, para gumana siya. Makikita nyo rin yung timer. So ito yung timer. Makikita nyo rin dito sa right side lower. Ngayon, tsaka lang siya magkakaroon ng function at makakapili ng game. Sa player 2 naman, dinisable ko yan. So si player 1 lang yung mag-choose ng game. Actually, pwede naman sila mag-choose, pero nakakalito. So si player 1 na lang may function ng pagpili ng game. By the way mga kabilog, ano yung mga naka-install na game dito? So, sari-saring console games ang naka-install dito. So, start tayo sa PS1, PS2, PS3, Xbox 360, Wii U, Nintendo Switch, at PC games. Kung meron pa mang iba, siguro ito yung mga luma at classic games na naka-install dito. Actually, kasi may mga client kasi na nag-request ng all games. So, trinay ko na rin ilagay. Baka magustuhan nyo like yung mga Metal Slug, Marvel vs. Capcom, at kung ano-ano pa na gusto nyo laruin ng mga 80s as 90s tayo. Pero hindi ko magagaranti sa inyo, lahat yon mailalagay ko. Depende kasi dun sa system at emulator na ginagamit natin dito. Kasi nagpo-focus kasi tayo talaga dun sa modern games na nakalagay dito. By the way, magte-testing tayo ng 1 or 2 games para mapakita ko lang sa inyo. So, isa sa mga latest game before pa ito, Crash Bandicoot 4. Kung maalala nyo, may mga Crash Bandicoot 1, 2, 3 pa, di ba? So, meron din yan dito, naka-install din yan. Ito naman, alam ko ito yung pinaka-latest ng Crash Bandicoot. So, ito na yung 4. So, playable siya at functionable. Then, very smooth pagka nag-play tayo ng games dito. By the way, guys, yung screen display natin is 32 inch. So, ang default setup ng resolution nito is 280 by 720p. So, pag ginawa kasi 1080p, ma-epektuhan yung ibang mga resolution ng ibang game. So, mas stable kasi siya pagka naka 720p lang tayo lahat. At hindi naman tayo FPS gaming, kahit 720p lang, napakalinaw na yung display. Lalo na malaki yung TV natin, 32 inches. At napaka-smooth ng mga gameplay pagka naka 720p. So, pakita ko sa inyo yung sample. Ayan, 720p, 60Hz. Tayo mag-play ng games kung gaano siya ka-smooth. Makikita niya napaka-smooth ng gameplay at walang problema sa mismong display niya. So, default lang siya sa 720p resolution. Pagka mag-exit naman tayo ng game at gusto niyo pumili na pa ng ibang games, pressing the start and select button. Kung explanation nga pala sa mga buttons, hindi kasi natin siya pwedeng lagyan ng mga indicator kung ano yung X, letters, kasi halo-halo kasi siyang console. So, may bibigay na lang akong instruction kung ano yung pagkaka-format ng home menu nito. Kumbaga, ang dami kasi nag-request na client ko na lagyan ko daw ng indicator yung mga buttons. Mas lalo kayo malilito pagka nilagyan ko yung kasi iba-ibang console ang naka-install dito. Like si Sony, mga logo like triangle, square, X, circle. And si Nintendo naman is letters. So, hindi ko siya pwedeng ilagay na gano'n. Bibigay ako ng instruction kung paano lang gamitin itong mga home menu. Kumbaga, kakapain mo siya pagdating doon sa games. Try pa tayo ng isang games. So, yung trinay natin kasi is Crash Bandicoot 4 PC version siya. So, mas smooth pagka PC version. Pagka
emulated kasi sa console like Switch, Xbox 360, yun mga yun. Nakadepende kung kaya nung hardware mo yung mismong games. So dahil ang gamit kasi natin dito, by the way, yung specs nga pala nito is Ryzen 5500 GT. So ito na yung kinuha ko compared sa mga Ryzen na kinukuha ko sa Ryzen 5 4 series. So ito mga kabilog, meron siyang 16 GB RAM, 32,000 MHz and 1 TB SSD. So hindi ka mabibitin sa specs nito. Pwede ka mag AAA games pero huwag ka mag-expect na high settings. Siguro nasa low or mid settings ka lang na 720p. So na-adjust naman na yung resolution nito kung ano yung magiging gusto mong output ng display. So try natin mag Tekken 7. So mga casual gaming lang talaga naka-install dito. Hindi kasi tayo pwedeng mag open world or RPG games. May mga RPG games naman, pero hindi siya ganun ka-techy doon sa mga controller. Kumbaga, ang function kasi natin dito is yung analog tsaka yung buttons ma-feel yung classic talaga. So, yun yung purpose ko nito, kaya nag-build ako ng ganitong arcade. Actually, maraming gumagawa nito. At natutuwa ako kasi hindi lang ako yung nagbi-build ng ganito. Depende doon sa system na gamit nila at hardware. So, pagandahan na lang kami. So, wala naman akong against doon at natutuwa ako kasi maraming Pilipino na gumagawa yung ganitong arcade build. Nagkakatalon na kami siguro sa quality, design, at technical support. So, yun na lang naman yung doon, friends namin sa mga competitors ko. Actually, halos magkakilala din kami. At hindi naman kami yung parang yung iba kasing mga negosyo, nakisiraan sila. Kami dito kasi mga supplier ko rin, nagtutulungan din kami. Kung ano meron siya, pwede kong kunin doon. Kung ano meron ako, pwedeng kunin sa akin. Kumbaga, hatakan kayo pataas pagdating sa mga ganitong negosyo. Hindi yung nakisiraan tayo. So, pangit kasi yung mga ganitong kabilog. Ito yung sample ng settings ng Tekken 7. So, 720p siya, pero high resolution. So ito yung sinasabi ko na hindi mo naman kailangan mag 1080p unless kung maselan talaga yung mata mo or gusto mo talaga yung high specs. So I recommend na mag GPU ka or high-end na PC. So ang gamit kasi nating Ryzen is Ryzen 5 na kaya niya i-run lahat ng pangangailangan natin at nasa budget lang ng build natin. So katulad nito, resolution, napakalinaw sa 720p at napaka-smooth sa gameplay. So, function mo lahat ng button para ka na sa arcade machine mode. By the way, last check natin is Nintendo Switch para makita nyo yung sample ng mga games na emulated. Ito, try natin ito bagong labas ng Ninja Turtle ng Nintendo Switch. Nintendo Switch, lalabas yung logo niya, yung screen, loading, at hintayin nyo mag-load yung mismong game. Makikita nyo naman yung timer dito sa baba kung ilang minutes na lang. Then, pagka naubos yung oras niya, babalik siya dun sa lock screen na nilagay natin. So, play tayo. Actually, 4 players to kapag meron ka pang wireless or analog stick na ilalagay dito, pwede pa. Pero sa ngayon kasi, kung ano yung stable, yun muna yung ginagawa ko.
At ayun mga bilog, siguro hanggang dito na lang itong videos natin. Pinakita ko sa inyo kung paano i-testing yung mga games. Pero bago magtapos itong videos na to, papakita ko lang yung updated game list ko. Pero every time kasi mga client ko na nag-request ng games, so hindi ko siya actually mabibidyohan kagad pagka mayroong mga updated games. Kasi depende doon kay client, pagka may pinatesting siya sa akin na game at napagana namin, ilalagay ko yun. So katulad ng example na nilagay ko kanina is yung Minecraft Dungeon. Nag-work siya as functionable na classic, ilalagay natin. At kung may mga request kayong game, gusto natin paganahin dito, i-message lang ako or comment nyo sa comment section sa baba, try natin paganahin para in the future gustuhin ng client laruin yung games na yon, ay mag-enjoy din sila at kayo. Lastly, kung gusto nyo mag-avail ng ganitong arcade machine build, message lang si Gigabit Tech or B James TV. Ilalagay ko na lang siguro yung link sa baba para ma-message nyo ako. Mapag-usapan natin yung gusto nyong design, gusto nyong image na ilagay sa left side, sa right side, or customize yung header. Katulad nitong kay client, meron siyang name. So, NNM Arcade, shoutout po sa inyo. Re-ready ko na itong unit mo at madi-deliver na ito kasi malayo pa yung biyahe nito. Mga lating araw bago dumating sa kanila. So, pating Visayas na siya eh. At ibabalot ko na rin to. At shoutout nga pala dun sa mga supplier ko ng mga arcade machine. Kilala nyo na kung sino kayo. Maraming salamat sa inyo at sa mga napag-purchase na sa akin, nakapag-avail before. Maraming salamat sa inyo. Wala itong mga build natin at itong videos na to kung wala kayo. So, maraming salamat po sa inyo at don't forget follow and subscribe my channel para updated kayo sa mga next videos pa na ilalabas ko. So, kita-kits na sa next videos. Bye-bye!